So, yung ginawa natin sa object natin, in-stretch or in-press natin. The outside diameter is 60 mm and the inner diameter is 40 mm. Mga dapat natin so straight lang yan. This is Sir Janir AJ, and welcome to Chapter 3 of Strength of Materials, Torsion Part 1 of 7. Circular shafts in torsion. So, today, discuss tayo ng torsion, no? So far, yung na-discuss natin from, Chapter 1, Chapter 2, yung in-include natin na loading is axial, no? Yung ginawa natin sa object natin, in-stretch or kinumpress natin. Diba, sabi ko at the beginning ng class natin, yung itatackle natin is itong object, is subject natin into different kinds of loading. So, the first loading is axial. So, ngayon, topic tayo ng torsion. Ano naman yung torsion, no? So, for this chapter, ito yung i-discuss natin, no? Lahat to. Siguro ito lang muna na part, first part. The next na to. Kung hindi mauubos yung oras. Okay? Ayan. Torsion. Ano ba itong torsion? So, torsion is anything na nag-recreate ng twisting sa object natin. No? So, for example, yung axial, papunta doon. Yung torsion is tinitwist niya yung object natin. No? So, ano yung mga stresses na mararamdaman ng material natin kapag ito siya naka-experience ng torsion? So, ano yung application ng torsion? Saan natin yan makikita? So, take for example yung sa sasakyan natin. Di ba meron tayong shafting dyan? No? From here, iniikot ng engine natin. Then, yung power, itra-transmit through torsion. Then, dito sa differential and then differential to the wheels. So, here, ito siya, nakaka-experience tayo ng torsion. How about sa anything na may mga motors? No? Meron yang shaft. Kung meron yang shaft na umiikot, meron yang torsion. No? Ayan. Now, kung titingnan natin dito, if ito yung object natin, and then i-subject natin into ito, torsional stress, no? And then we cut a portion dito sa natin, sa shaft natin, perpendicular sa axis. Ayan. Makikita nyo, ma-observe nyo na ito dito. For example, ito yung cross-section na kinat natin, no? Yung shaft natin is basically para to siyang maraming infinitesimal na thickness ng mga circle na pinagpatong-patong natin na naging shape na ganito, no? So imagine, no, yung mga circle na bond paper, no? Sobrang nipis naman yan, di ba? Ipatong-patong mo yan, patong-patong mo, ito yung shape niya. Na kung mag-create ka ng torsion, pag twist mo yan, actually yung nangyayari sa sa cross-section is, for example, meron kang circle na sobrang nipis, no? Yung portion na yan is nag-i-slide or nag-i-slip sa area na to at saka sa area na to. Di ba? Kung i-cut natin yan, so imagine, pinagpatong-patong mo yan, sobrang dami din, i-twist mo yan. So every na pagdikit ng circle na yan is merong slippage na nagaganap. Kung i-sum up natin yung mga slippage na yan, that is the amount of twisting na nangyayari at the very end dito. Kung i-sum up natin yan lahat. No? Now, kung yung sabi ko kanina is para to siyang mga circle na pinagpatong-patong and then nag-i-slip, ayan, ano kaya yung mga stresses na nararamdaman dito? 'Di ba kung merong sleeping, ano yung nagaganap diyan? Meron tayong shearing stress, no? So kung i-imagine niyo dito, i-cut natin to, i-slice natin to. Actually, yung nangyayari dito sa cross section ng ng object natin is merong mga take for example, kuha tayo ng area diyan, elemental area, no? At every area niyan is merong shearing stress. Kung merong shearing stress, ano yung formula ng shearing stress? We have force over area. Since yung kinuha natin is infinitesimal or elemental area lang, maliit lang, dA, no? And then at that portion, meron ding maliit na F dyan, no? At that elemental area, we have an elemental force applied at that area na nakakakos ng shearing stress natin. I-divide natin dyan, dF over dA, that is our shearing stress. Now, yan yung shearing stress at that portion. Now, if you want to get the shearing stress all over this area, ano yung gagawin natin? No? Now, take note. Ito yung portion natin dito, yung object natin dito is in static equilibrium. No? Nagbabalance sila. Kasi kung ito siya, rotation papunta doon, ito siya, will balance our system. No? This is in static equilibrium. Now, kung i-cut natin to siya, since yung portion na to, all of its part is in static equilibrium, it should be that if we cut that portion, yung result dapat is in static equilibrium also. No? Kung titingnan natin to, this should be in static equilibrium also. So since if may torsion tayo at this end, ito dapat dito, kung i-sum up natin to, that should equal dito. Kasi in static equilibrium to. No? So if meron tayong force at this area, elemental area, what if
kunin ko yung lahat ng force dito, ayan, it should balance sa torque natin dito. No? So, yung torque natin dito should balance sa torque dito. So, paano natin yan gawin? So, torque man yung hinahanap natin, no? Ano yung formula ng torque? Torque is just R cross F. Tama? Ayan. So, kung gusto mong kunin lahat ng torque na nandito, ano yung gagawin mo? Isa-sum up mo lahat. So, take for example, itong area na to is ang radius niya from the center is rho. No? We know that yung torque is R cross F. So, ano yung R niya? That is rho. No? So, yung torque niya dito is rho times dF. Tama? Kung gusto mong kunin sa lahat ng area yan, ano yung gagawin ni Newton? Isa-sum up niya lahat. No? So, ito na lang. We have rho dF. Then, ano yung sabi ko kanina? It should be that yung torque dito should equal dito in order for this to be in static equilibrium. So, this expression here is or should equal to T. No? So, mamaya magagamit natin to. Ano yung gagawin natin dyan? And also take note, we have this expression. No? dF over dA is equal to our shear. So, pwede natin tong isulat as integral of rho. Ano yung dF? We have tau dA. Ayan. So, remember this equation. Magagamit natin yan mamaya sa pag-derive. No? Erase muna natin to. Now, take note, ano yung rho natin dito? Rho is the distance from the center papunta dito sa, hindi talaga outside, no? Any point lang dito within sa area natin, no? Yung rho. Okay, erase natin to. Sulat natin dito. Ayan. Now, ito dito. Meron tayong illustration dito, no? So, imagine ito yung surface ng ano natin, shaft natin, no? If ito siya experience natin ng torque or twisting moment dito, somehow yung lines from the very beginning na wala pang torque, straight line pa yan. Nang tinwist ko, somehow nag-ano siya, parang nag-slant, no? Para siyang, anong tawag doon? Helix, no? So, ayan, nag-slant. From a straight line, naging slanted. So, ayan. Now, kung meron tayong box na i-drawing dito, ayan, straight pa yung box, no? Kung lagyan natin to ng torque, yung box natin is somehow nagiging parallelogram. Ito na lang, no? Yung kabalog drawing ay. Ayan. Di ba sabi ko kanina, yung shaft natin is para siyang consist ng maraming mga circle. Na yung circle natin, kapag lagyan natin ng torque, nag-i-slide lang, no? So therefore, kung makikita nyo dito, ito siya is hindi nadideform, straight line lang din yan, no? Kung makikita nyo dito, kung i-twist ko to, ito siya is straight line pa rin dito, parang hindi nababago, no? And then yung square natin dito, ito siya, itong base at saka itong top na to is parang naging paana, no? From pag ganito, para siyang dito, no? Para siyang from straight line, no? Para siyang ganito, no? So dito, hindi nababago to. Ayan. But this one here is because of twisting here, ito siya is nagiging slanted. So, ito na yung nangyayari dito. No? Na-imagine nyo? Ayan. Now, kung titingnan ko yan sa top view, no? Parang, later na lang. Dito muna tayo, no? May nakalimutan ako. Now, sa pag-twist natin dito, naging ganito siya, slanted. This one here, this angle here is actually our gamma. Ano ba tong gamma? That is our shearing strain, no? This is our gamma is our shearing strain. Di ba? Ayan. Sir, ano ba yung shearing strain? Somehow sa chapter 2, ma-relate natin to siya sa ano natin, sa axial strain natin. Di ba yung axial strain natin, ano yung symbol? That is our epsilon. No? So ano ba yung epsilon? Epsilon is the amount of deformation divided by the original length natin. So that is actually the amount of yung yung pag-stretch niya dito per length ng object natin. So that is how we imagine our axial strain. Now, how do we imagine our shearing strain? So that is actually the change of angle here. So from 0, naging, ayan, gamma natin, no? So the amount ng basta, ma-imagine nyo yung angle. Ganyan, no? Now, di ba sa axial loading natin, we relate our strain to the axial stress, no? This axial strain is nirelate natin sa axial stress natin. By how much?
Di ba we know this formula? No? So, ano yung E natin? E natin is the modulus of elasticity. And that is actually the slope of the line. No? Kung meron tayong stress, strain curve, di ba somehow pag ganito yan, no? So dito, linear yan hanggang sa proportional limit natin. And the slope here is our E, no? So the stress, actual strain. Now, we also do have yung stress natin at saka strain sa shearing natin, no? So yung slope natin dito, up to the proportional limit, ito siya is our G. No? That is our G. Ayan. Kung ito siya, modulus of elasticity, here is the modulus of rigidity. No? So it determines how rigid our material. No? So yung E natin determines how elastic our material. Di ba? So ito siya, yung G natin determines how rigid our material. Kung makikita nyo dito, di ba, from square, kung hindi masyado, para siyang table, no? Yung table is, di ba, square na siya. So yung table, kapag hindi siya rigid, ano yung mangyayari sa table? No, mapaling-paling. Parang merong angle na nagaganap dyan. Yung angle na nagaganap dyan is, yan yung shearing strain natin. No? So the smaller this one, the less rigid yung material natin. So somehow, if kung meron tayong equation na to, meron tayong katumbas din sa shearing. And that is, shear stress is equal to G times our gamma. No? So ayan lang. Now take note, if this one here is the angle, ayan, ito gamma, and ito siya is somehow gamma din to, di ba? Dapat, ayan, erase muna natin to, no? Later, i-derive natin yung equation. Agree na, erase. Hindi na lang. So, ayan. So, ito yung in-explain ko kanina, no? Na meron tayong angle of twist na nangyayari dito. So, may twisting na nangyayari. And then, yung i-derive natin dito ng mga equations is only applicable to yung mga circle lang. Kung ma-observe nyo, yung circle is, kung i-ano ko siya, lagyan ko siya ng torsion, nag-i-slide lang, at it will remain circular. Pero itong mga prismatic na mga beams, or mga ano natin, mga shape natin dito, for example, square, is nag-iiba na yung shape. So itong mga formulas na i-derive natin ngayon, applicable lang to dito. Kasi yung circle or yung mga cylinders natin is axisymmetric. Axisymmetric meaning, i-deform mo man yan, it will remain circle. No? So, ayan. Another way of imagining our, for example, ito, circular rod, no, is para siyang, kanina, kinumpose siya ng mga circular na mga papel na pinapatong-patong. Ngayon naman, we have para siyang kinumpose ng mga circle na concentric, no, nakapaloob. And then, kung lagyan mo siya ng twisting, ayan, itong sa center natin, hindi yan namumove, no? So, yung greatest na pag-move is nandito sa pinaka-labas ng circle. So, somehow, yung deformation inside our circular rod is para siyang nagle-letter S kung ganito natin. No? Dito sa isang end. Kung baliktad, babaliktad din yan. Basta the greatest movement na makikreate is itong nasa outer. And then, kung pupunta tayo inwardly, liliit na liliit yung amount ng pag-move ng circle. Okay. Now, how about if both ends is lagyan natin ng torsion, no? Dito i-twist natin, dito i-twist natin. So, yung mangyayari, yung sa pinakagitna, in between natin is, it will remain a straight line. No? So dito yung straight line ng letter S, naging letter S, kapag ito i-fix natin, no? Then i-twist natin dito. Now, if both ends, dito siya is hindi nababago. Straight line pa rin. Dito. Ito. Now, di ba yung shearing strain natin is actually this angle, change here. And this angle here is somehow equivalent sa angle din dito. Ito yung gamma natin. Okay. Now, kung i-rewrite ko to, say for example, ito. Ayan. So, ito siya is somehow arc, no? Kung titingnan natin dito, perpendicular dito, ito siya is a straight line. No? Ayan. Now, this is our gamma. This distance here is from A to A prime. And this one here is our length. Tama? Now, how about looking here? Ayan. Kung titingnan natin dito, ganito yan. This is our angle of twist. No? This arc here is our A prime. Now, kung kunin ko yung tangent ito, no? Tangent gamma,
that is equal to opposite, which is A prime A, over the adjacent L. Now, kung ito, kunin ko din to, ayan, ano yung formula ng length of arc? That is just radius times the angle, no? So, say for example, yung radius nito is rho. Ayan, rho. So, the length of arc, which is A is just equal to rho times phi. Tama? Now, yung ano natin, just like sa deformation, yung pag-stretch natin ng material natin, sobrang liit lang yan. The same sa ano natin, sa pag-twist natin, no? Itong angle na to is maliliit lang din to. Kung kunin natin yung tangent ng maliit na number, is somehow similar lang din yan sa angle itself, no? So, gawin natin yung tangent, gamma into gamma, and then that is equal to, ano yung A prime A natin? That is rho phi, and then divided by L. So, ito na yung equation natin sa shearing strain, no? Additional equation. So, importante yan, no? Sulat natin dito. Shearing strain is rho phi over L. Okay? So, ayan. Now, tingin kayo dito. Kung bago-baguhin mo yung twisting, but yung L natin will remain the same, ayan, makikita natin that the shearing strain is somehow proportional or directly proportional to the radius. Di ba yung rho natin is the radius? No? So, take note that yung shearing strain natin is proportional sa radius natin. So, ibig sabihin, if you want to know ano yung or nasaan nakalagay yung maximum shearing strain, so, from this equation, makukuha natin intuitively na yung radius natin is, or yung shearing strain natin is at the outermost radius, yung pinakamalaki. So, kung gusto mong kunin yung pinakamalaking shearing strain, nasa pinakamalaking radius. Nasaan yung pinakamalaking radius? At the very outer. No? So, nandyan yung pinakamalaki. Kaya yung letter S kanina, na drawing sa circle, di ba? Nandito yung pinakamalaki, no? Pinakamalaki na pag-move doon kasi nandito din yung pinakamalaking shearing strain. Okay? So, ayan. Erase natin to. Now, balik tayo sa equation kanina na ano yon? The torque is just equal to the integral of rho pi ay tau dA. So, ayan. Yung shearing strain natin is just equal to rho phi over L. Now, take note, ano yung rho natin? Rho is any arbitrary radius. Basta nakapaloob sa circle natin. So, for example, ito yung circle natin. Iset na lang natin, no, the outermost radius, pangalanan natin yan na C. Okay. Now, any radius inside the circle, sabihin natin at that point, pangalanan natin yan as rho. No? Arbitrary. So, ayan. Now, if you want to know ano yung maximum shearing strain natin, ano kaya yung rho dapat? Ano dapat yung rho? That is our C, no? C phi L. So, ito yung equation natin if we want to know ano yung maximum strain. Now, ito siya, yung equations natin dito will only apply if yung, ano natin, yung, ano pa to, yung in-apply natin na torque is hindi siya nakakalagpas sa proportional limit natin. No? So, kung hindi siya lalagpas sa proportional limit natin, ma-apply pa natin yung slope na G. Diba? Ano yung formula na yon? We have shearing stress is equal to G times gamma. Tama? As long as hindi lumagpas sa proportional limit natin, magagamit natin itong equation na to. No? Ayan. Now, if you want to know ano yung maximum shearing stress, ano dapat yung gamma natin? Diba? It should be the max also. Now, if i-substitute natin dito, we have tau max over G is equal to C phi over L. So, ayan lang. Kung makikita nyo din dito, kahit hindi pa, kahit ito, no? Dito tayo mag-substitute. Ayan, this is our tau over G is equal to rho phi over L. Makikita din natin, di ba kanina nag-conclude tayo that yung gamma natin is proportional sa radius natin. Now, yung gamma natin dito is also proportional to our shearing stress. So, therefore, yung shearing stress natin is also proportional to our radius, no? So, makukuha natin dito that gamma is proportional to rho and is also proportional to
our tau. No? So ito, paulit-ulit ko sa mga problem, no? Mamaya, ma-apply natin yan. Later. Erase muna natin to. So yung equation natin na torque is equal to the integral of rho tau dA, ayan. Na di ba sabi natin kanina that yung shearing strain natin is proportional sa radius natin, no? Is proportional also to the tau natin. So ano yung application yan? So application yan is, for example, you want to know ano yung shearing stress at that point. Ito, hindi sa outer ha, hindi yung max, dito lang. No? So ano yung relationship dyan? Based dito. So makukonclude natin, since proportional man, so yung tau natin over tau max is just equal to yung corresponding radius nila. So ano yung corresponding ng radius ng arbitrary na shearing? Di ba? Rho, no? Arbitrary. Kung ito siya tau max, ano naman yung maximum radius? Okay, our C. So yung tau pala natin, that is equal to rho over C times tau max. Di ba? Ayan. Now, kung i-substitute natin dito, we have, ano yung tau natin? Tau natin is rho over C tau max dA. Di ba? So, ayan. Now, yung C natin dito, pwede natin yan mapalabas kasi constant yan. Di ba? Constant. The same yung radius all throughout. Constant. So, pwede natin, yung tau max din. Tau max natin is a fixed amount, no? At any point here, the same yung tau max natin, no? Pwede natin yan mapalabas. So, we have, equate na lang natin dito. This is equal to tau max over C. Integral of rho times rho is rho squared dA. So, ayan. Now, familiar kayo sa equation na to from statics. This is our J, the polar moment of inertia. No, polar moment of inertia. Kung i-rewrite natin to, T is just equal to tau max over C times J. Or i-rearrange natin to, we have tau max is just TC over J. So, this is another famous equation. The maximum shearing stress is equal to TC over J. So, sulat natin dito. Tau max is TC over J. So, ayan. Now, recall lang, ano yung J? Since we're talking about circles dito, ano yung polar moment of inertia ng circle? Sabihin natin solid. Diba? That is equal to pi over 2c to the 4. No? So, yung c natin dito is the outermost radius. No? How about yung hollow? Yung circle is hollow. Ayan. Hollow. That is pi over 2, we have C2 minus C1 to the 4 to the 4. So, ano yung C2? C2 is the outermost radius. C1 is the innermost radius. Okay? So, ayan lang. Basically, parang yan lang, no? Lahat. Ayan. Di ba sabi natin kanina that yung shearing stress natin is proportional sa radius natin. Proportional meaning, kung mag-increase yung radius natin, mag-i-increase din yung shearing stress natin. Makikita natin dito, no? So, yung shearing stress natin is itong red lines here. Mag-i-increase yung radius, mag-i-increase din yung shearing stress natin. So, at here, ito yung pinakamalaking shearing natin o yung tau max natin. Since proportional, ibig sabihin, straight line lang din yan, no? So, if kung meron tayong hollow, ayan, the maximum shearing stress is at point here. And the minimum shearing stress is at point here. Ano yung value niya? Ito lang. That length. Now, kung solid, ano yung minimum shearing stress? 0. And is located at the center. No? So, ayan lang. Erase natin to. Let's have concept application 3.1. We have here is hollow cylinder. No? The outer diameter is 60 mm and the inner diameter is 40 mm. The length of the cylinder is 1.5. And then, meron tayong in-apply na torque at the very end. Where dito naman, fixed amount. Ay, fixed. No? Fixed. Now, ang tanong, what is the largest torque that can be applied to the shaft if the shearing stress is not to exceed 120 MPa? So, ibig sabihin, ano yon? Not to exceed 120 MPa. Ibig sabihin, maximum siya, no? Maximum, ano yung magagamit na formula? This one, no? So, ano yan? Tau max is just equal to TC
over J. Ano yung J natin? Hollow, no? Hollow. Ano yung hinahanap sa problem? Ano daw yung torque? So, ayan lang. Purely substitution lang to, no? Ano yung maximum shearing? 120 times 10 to the 6 kasi MPa. Times T. Ano naman yung C? C is the outermost radius. From here, ano yung outermost radius? 0 point? Okay. No? Kasi half ng 60 is 30. So, 30 mm is 0.03 meters. Divided by, ano yung J natin? Pi over 2. Since hollow man, we have C2 minus C1. So, we have 0.03 to the 4 minus 0.02 to the 4. Ayan. So, masosolve na natin yung T natin. This is for letter A. So, yung T dyan, we have, okay, 4.08 times 10 to the 3 Newton that meter. Or kung gusto nyo hindi isulat to, times to the 3 man, so magiging kilonewton that meter. No? So, ayan. Sabi, ano yung hinahanap? What is the corresponding minimum value of the shearing stress? Now, take note, nasaan yung maximum? Sa outer. Nasaan yung minimum? Sa inner. So, ang pangutana, yung tanong sa B, what is the corresponding minimum value of the shearing stress? No? So, knowing this one, proportionality, paano natin yan i-apply? We have tau max over tau min is just equal to the maximum radius over the minimum radius. Proportional man. So, we have, ano yung tau max natin? 120. So, 120 times 10 to the 3 is equal to C2, which is 0.03 divided by 0.02 dito din. Ay, we have tau min. So, makukuha natin, tau min is equal to 80 MPa. No? Ayan. Very easy lang, no? Yung ibang students is, nag-memorize napakaraming equation. No? Pero kung alam mo, ito lang yung proportionality, ayan, parang isang equation lang yung memorize mo. No? Kasi may ibang students, sinulat pa na tau max over tau min C2 over C1. Then, shearing stress max over shearing stress min is equal to C2 over, dagan na kaayo. No? But if you know this one, diretso na. No? Proportionality.